Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay magbubukas na naman po tayo ng panibagong paksa para sa ating semifinals na lesson. At ang tatalakayin nga po natin ang Aralin 1 ay ang pag-iral ng nasyonalismo at ang panahon ng propaganda. Noong nakaraang midterms, natalakay na po natin ang tungkol sa mga panitikan ng ating mga katutubong Pilipino at ang panitikan noong panahon ng mga Kastila. Ngayon naman ay tatalakayin po natin ang iba't ibang mga uri ng panitikan sa pag-iral ng nasyonalismo at sa panahon ng propaganda. Ngunit bago ang lahat, ano ba muna ang propaganda? Ang propaganda class ay isa po yung anyo ng komunikasyon. Ang layunin po niyan ay para impluwensyahan yung isipan, yung mga damdamin ng mga tao. Pinakikilos nito ang mga tao na magkaisa upang magkaisa para sa isang layunin at mga paniniwala. Yan po ang propaganda. Pinagbubuklod-buklod po ang mga tao doon sa ipinaglalaban nila. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito, ay narito muna ang mga layunin na inaasahang matutunan ninyo pagkatapos ng aralin na ito. Una, ay nakapagbibigay na po kayo ng layunin na mga kilusang propaganda at himagsikan. Naiisa-isa na po ninyo ang mga bayaning bumuo ng kilusang propaganda at himagsikan at nakapaglalagom na po kayo ng iba't ibang mga piling akda ng mga bayani noong panahon ng Kastila. Ngayon naman ay aalamin pa po natin ng mabuti kung ano nga ba ang layunin kung bakit itinayo ito pong kilusang propaganda. So narito po ang mga layunin or hangarin kung bakit nagkaroon ng kilusan, ano yung purpose nila, ano yung nais nila na baguhin or ipatupad noong panahon ng mga pananakop ng mga Espanyol. Sabi rito, nais raw nila na maging pantay ang mga Kastila at Pilipino sa harap ng batas. So, ito pong hangarin na ito ay naglalayon na makamit ang makatarungan at makataong pakikitungo ng pamahalang Espanyol sa mga Pilipino sa ilalim ng kanilang kolonyal na pamamahala. Nais po nila na maging pantay ang mga Pilipino sa harap ng batas. So, sabi pa rito, nais din po nilang papanumbalikin raw ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. So, sabi rito, nilalayo nila, gusto nila na yung kilusang propaganda na matanggal yung diskriminasyon laban sa mga Pilipino na itinuturing na mas mababa kaysa sa mga Kastila noon. Layunin po nito na ang lahat ng tao, Kastila man daw o Pilipino, ay magkaroon ng pantay na karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas. Ito ay upang matiyak na yung mga Pilipino raw ay hindi dinadaya or inaapi sa mga legal na proseso at sila ay mapanatili yung access nila doon sa makatarungang hustisya. Kaya nais nila na magkaroon ng kinatawang Pilipino doon sa Kortes ng Espanya. So, sabi pa rito na hinahangad nila na mga propagandista na muli magkaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya upang magkaroon ng boses ang mga Pilipino sa mga patakarang ipinapatupad sa Pilipinas. Sa pamamagitan po nito, umaasa sila na magkakaroon ng mas makatarungang batas at polisiya na isa sa alang-alang po yung tunay na kalagayan at pangangailangan ng mga Pilipino. So, dyan sa pangatlo, ang sabi niya dyan, nais din nila na maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. So, bakit? Sabi nila dyan na gawin na lang daw na lalawigan ng Espanya ang ating bansa, ang Pilipinas. Kasi
ang pagiging lalawigan ng Espanya ay magbibigay raw po sa Pilipinas ng ganap na estado or status na katulad ng ibang mga rehiyon sa Espanya. So parang magiging probinsya na po ay magiging probinsya or magiging magme-merge na yung Espanya, maging probinsya niya, yung Pilipinas, parang ganon, na may karapatan na din ang Pilipinas doon sa mga benepisyo at proteksyon ng Espanya bilang isang integral na bahagi nito. Ang layunin po nito ay naglalayon na wakasan ang mga hindi makatarungang patakaran sa Pilipinas bilang bilang sinakop nila ito at magbigay ng mga pantay na karapatan doon sa mga Pilipino. Kaya nais nila na bakit hindi nyo na lang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas upang lahat tayo ay maging pantay-pantay na. So yan ang gusto nila. Ang ikaapat po na hangarin ng kilusang propaganda ay gawing mga Pilipino raw ang kura-paroko sa kanilang mga simbahan. So ito po yung isang paunahing hinaing nila ng kilusang propaganda upang alisin yung mga paring Espanyol at ang ipalit or ang italaga doon sa mga parokya nila, doon sa mga simbahan nila ay yung mga paring Pilipino. May layunin po ito na wakasan daw yung pang-aabuso ng mga paring Espanyol kasi yung mga paring Espanyol noon mas mahigpit sila. Kinakatakutan sila ng mga Pilipino noon. At isa pa na hangarin nila kung bakit nais nilang Pilipino ang maging kura-paroko ay upang mas maunawaan raw ng mga Pilipinong kura-paroko ang kanilang mga kababayan. At ito raw po ang magbibigay sa kanila ng mas maayos at personal na pangangalaga sa espiritual na aspeto ng kanilang buhay. So, ang ikaapat naman ay nais po nila na magkaroon raw ng kalayaan ang mga Pilipino sa pamamahayag, pagtitipon at pagpupulong at pagpapahayag ng kanilang mga karaingan. Nais po ng kilusang propaganda na magkaroon ng karapatan ang mga Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin at damdamin tungkol doon sa kanilang mga karaingan at mga issue sa lipunan na kanilang ginagalawan na hindi sila natatakot. Kaya gusto nila na magkaroon sila ng kalayaan dito. Yung hindi sila tinatakot, hindi sila pinaparusahan. Yun ang gusto nila. Ang kalayaan sa pamamahayag ang kanilang mga sa pagpapahayag ng kanilang hinaing at ang makapag-organisa para sa kanilang mga layuning reformista. So ito po yung nais nila, magkaroon sila ng kalayaan na magpahayag ng kanilang damdamin, na magtipon-tipon, magpulong nang hindi sila pinaparusahan. Ngayon naman ay kikilalanin po natin ang mga tao, yung mga taong may malaking ambag or naging parte ng kilusang propaganda at sila nga po itong yung mga tinatawag nating mga propagandista. Ang kilusan pong ito, class, ay pinangungunahan ng mga intelektual or yung mga matatalino na mga propagandista nga noon na sina Jose Rizal, sina Graciano Lopez Haina at si Marcelo H. Del Pilar. Una na nga po rito, ang kilalang-kilala na nating lahat, ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Siya po ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Siya po ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Siya po ay isang manggagamot, siya po ay isang siyentipiko, isa rin siyang makata, nobelista, pintor, skulptor, dalubwika, pilosopo, mananaliksik at mananalaysay. Sa madaling salita, siya po ay isang henyo. Ikaw ba naman, ang dami mong talent. Siya po ay isang henyo.
Sa kabataan pa lamang raw ni Rizal ay makikita na raw sa kanya or kinamalasan na raw siya ng katalinuhan. Ang kanyang ina raw po ang kanyang naging unang guro at sa gulang na 3 taon ay natutunan na raw po niya ang ating alpabeto at sa gulang raw na 5 taon ay marunong na raw po siyang magsalita ng Kastila. At noon pong siya ay 9 na taong gulang, siya po ay ipinadala ng kanyang ama doon sa Binyang, Laguna upang mag-aral ng kanyang elementarya, ng kanyang primarya sa tulong ng gabay or sa tulong ng kanyang guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Doon niya po natutunan yung kaalaman niya sa salitang Latin, sa salitang Espanyol at sa matematika. At maging yung mga kaalaman niya sa panitikan. Diyan niya natutunan kay Maestro Justiniano Aquino Cruz. Pagkaraan daw ay ipinagpatuloy ni Jose Rizal ang kanyang pag-aaral dito nga sa Ateneo Municipal de Manila or ngayon ay tinatawag na po yung Ateneo de Manila University mula noong taong 1872 hanggang 1877. So doon po ay tinapos ni Jose Rizal ang kanyang kursong Bachelor in Artes or Bachelor of Arts. Siya po siya po ay nagtapos na may mataas na karangalan. At kalaunan, kanya pong ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit kanya po itong tinapos dito sa Universidad Central ng Madrid. Doon po siya nagtapos ng medisina sa Universidad Central ng Madrid. Nakapagsasalita raw po ang ating bayaning ito ng 22 wika. 22 wika, kaya tinatawag po siyang polyglot. Polyglot means maraming salita ang kaya niyang salitain. Gumagamit po siya ng mga sagisag panulat na laong-laan at dimasalang. So yan po yung kanyang mga sagisag panulat. So ito po yung ilan lamang sa mga akda ni Jose Rizal. Una na po dyan, itong Mi Ultimo Adios or Ang Huling Paalam. Ito po ang itinuturing na kanyang obra maestra. Ang kahuli-hulihang tulang isinulat niya na may salin sa iba't ibang wika sa daigdig. O isinalin po ito sa wikang Ingles, sa wikang Pranses, sa wikang Aleman, Italiano, Ruso, Bahasa at sa marami pang ibang mga wika. Ang kauna-unahang salin po nito sa Tagalog ay isinagawa or sinulat po ni Andres Bonifacio. Ito pong Mi Ultimo Adios class ay isang tula ng pamamaalam at pag-ibig ni Rizal sa Pilipinas bago siya ipatapon at binaril noong Disyembre 30, 1896 doon sa Dapitan. Ang tula pong ito ay nagpapahayag ng kanyang malalim na pagmamahal sa bayan, pagsasakripisyo at pag-asa para sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas mula doon sa kamay ng mga mananakop na mga Espanyol. Ang pangalawa pong akda ni Jose Rizal ay ito pong Noli Me Tangere, ang sikat na Noli Me Tangere na kanya pong isinulat sa Berlin noong 1887 at ang nobela pong ito ay nangangahulugang huwag mo akong salingin or huwag mo akong hawakan na ang pamagat po nito ay hango nga doon sa salita ni Jesus kay Maria Magdalena matapos nung muling pagkabuhay. Matatagpuan po sa Ebanghelyo ni Juan, John 20 verse 17. Sa Biblia, itong pamagat na ito na pinagbasehan, itong
ebanghelyo na ito, itong Bible verse na ito, na pinagbasehan nga ni Jose Rizal ng pamagat ng Noli Me Tangere. John 20 verse 17. Tinalakay po rito sa Noli Me Tangere yung kabulukan doon sa lipunan. Ang original raw na manuskrito nito ay ipinagkaloob po kay Maximo Viola. Si Maximo Viola na siya pong tumulong kay Rizal upang maipalimbag itong nobela. Tinulungan po siya ni Maximo Viola. So, dito sa Noli Me Tangere, pinili niya po ang pamagat na ito upang ipakita yung kanyang mga layunin. Ano ba yung mga layunin niya? Ipinapakita po rito sa pamagat na ito, dito sa nobelang ito, ipinakita niya na doon sa lipunang iyon, pinakita niya na may sakit ang lipunang iyon. At yung nagbibigay siya rito ng babala sa mga may kapangyarihan tungkol doon sa kanilang kalupitan. Tungkol doon sa kanilang kawalang katarungan at katiwalian doon sa kanilang pananakop dito sa ating bansang Pilipinas. Ang pangatlo pong akda ni Jose Rizal ay ito pong El Filibusterismo na kanya pong sinulat sa Gent noong 1891. At ang nobela pong ito ay nangangahulugang ang pagsusuwail. Kasi noong 11 taon pa lamang si Rizal nang patayin sa pamamagitan raw ng garote ang 3 paring martir. O yan po yung si Padre Gomez, si Padre Borgus at si Padre Zamora. Nasaksihan lahat yon ni Rizal. Ang alaala ng 3 pari ay hindi niya nalimot kailanman. Yung paggagarote sa kanya, nakita niya lahat ng yun, yung kalupitan nila doon sa mga paring iyon. Kaya naman, ang ginawa po ni Rizal, inihandog po niya ang nobelang ito doon sa 3 paring martir. At ito pong El Filibusterismo class, ang original raw po na manuskrito nito ay kanya pong ipinagkaloob kay Valentin Ventura, na siya pong gumugol upang maipalimbag ang nobela. So tinulungan din po siya ni Valentin Ventura, kaya yung original daw na script ng nobelang yan ay binigay ni Jose Rizal sa kanya. Ang nobelang ito, katulad din ng Noli Me Tangere, ay tuwiran pong naglalahad ng mga talamak na sakit raw ng lipunan, pagsupil sa mga karapatang pantao, maling pamamalakad ng pamahalaan, gayon din ng simbahan, ang pagsasamantala sa kamangmangan ng mga Pilipino at mga hinaing na mga mamamayan sa pagnanais na pakinggan sila ng mga nasa kapangyarihan. So, itong Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang nilalaman niyan ay yung, yan nga, yung pagbubunyag ni Rizal sa pang-aabuso ng mga Espanyol noong panahong iyan. Kaya naman, itinuturing raw po na ang 2 nobelang panlipunang ito ang nagpasigla doon sa kilusang propaganda at nagbunsod sa kanila na maghimagsik upang labanan ang mga Kastila. Ito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Yan po ay may malaking ambag doon sa kilusang propagandista, sa layunin nila na magdala ng kamalayan sa mga Pilipino. Siyempre, nung nabasa yan ng mga Pilipino, anong nangyari? Nagising ang kanilang diwa na labanan yung mga mapang-aping mga Kastila. Ito po ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon para sa pagbabago at reforma sa lipunan. At ang pang-apat po ay ang brindis. Ang brindis po ay isang formal na talumpati na ibinigay ni Rizal noong Desyembre 31, 1891 sa Barcelona, Spain. Ito po ay itinanghal niya sa isang pagsasalo-salo na inorganisa din po ng mga miyembro ng La Liga Filipina at ng mga kaibigan ni
Rizal. Ang okasyon pong ito ay isang pagtitipon na kung saan ay pinapahalagahan po nila yung layunin ng kilusang reforma sa Pilipinas at bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino kahit na nasa labas po sila ng bansa. At isa pa, ang brindis din ay isang talumpati na inalay niya dito nga sa dalawang nanalong pintor na Pilipino sa Madrid. Binigkas po niya ang talumpati sa isang tagayan or doon nga sinasabi ko kanina na salo-salo upang ihandog kina Juan Luna at yun po si Juan Luna nanalo po kasi siya ng ipininta niya yung Spolarium at kay Felix Resurrection Hidalgo ang ipininta po niya ay yung may pamagat raw na mga dalagang Kristiyanang itinambad sa nagkakagulong mga tao. So yan po ang brindis. Isa po yung talumpati ni Rizal upang pahalagahan yung layunin ng kanilang kilusan. Ang ikalima naman ay itong awit ni Maria Clara. Isa po yung akda rin ni Rizal na buhat raw sa isang kabanata ng Noli Me Tangere na may pamagat na ang pangingisda. Ito pong awit ni Maria Clara ay nagsisiwalat ito ng kanyang damdamin ng pagmamahal sa sariling bayan, ang pangungulila ng isang taong malayo sa sariling bayan. Ang ika-anim naman ay itong Sa Aking Mga Kabata. Sinulat po ito ni Rizal. Isa po itong tula na sinulat ni Rizal sa noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. At ipinakilala niya rito ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang sariling wika at kultura. Ganyan po kamahal ni Rizal ang ating bansa at ang ating kultura. Bata pa lamang siya ay nakikita na sa kanya yung pagiging makabayan niya. Ang ikapito naman po na akda ni Jose Rizal ay ito pong hinggil raw sa katamaran ng mga Pilipino. Napalathala ang sanaysay na ito sa La Solidaridad, ang opisyal na pahayagan ng propaganda, at ipinagtanggol po rito ni Rizal ang mga Pilipino sa paninirang puri ng mga Kastila na sila raw po ay mga tamad. Mga tamad raw ang Pilipino, sabi ng mga Kastila. Ngunit dito sa hinggil sa katamaran ng mga Pilipino, dito po ay ipinagtanggol ni Jose Rizal yung impresyon na mga Kastila sa atin na tamad raw tayo at walang malasakit sa paggawa. Ayon po kay Rizal, ang akusasyon raw po na ito ay hindi tama at hindi makatarungan. Hindi niya itinatwa na tayo, mga Pilipino, ay tamad. Ngunit ibinigay niya po yung mga kadahilanan kung bakit raw tayo tamad. Hindi niya itinanggi, oo, tamad ang mga Pilipino, pero may dahilan ito, sabi niya. Kaya sinabi niyang hindi tama ito at hindi makatarungan na sabihing tamad ang mga Pilipino. Ayon sa kanya, hindi tamad, kundi sila raw po ay pinipigilan at pine-pressure ng mga kondisyon ng lipunan na nagmula rin sa pamamahala ng mga Kastila. Kaya niya nasabi iyon. Ang ikawalo namang akda ni Jose Rizal ay ito pong Sa Mga Kababaihang Taga-Malolos. Ito po ay isang liham ni Rizal sa mga kababaihan na taga-Malolos na bumabati sa kanila dahil sa paninindigan nilang matuto. At dito po ay ipinapaalala niya na ang mga dito po sa akda na ito, sa liham na ito ay ipinapaalala po niya sa mga kababaihan na dapat gampanan raw po nila ang kanilang tungkulin bilang isang mabuting asawa at bilang isang ina ng tahanan. Ang ika-10 na akda ni Jose Rizal ay ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ito po ay isang sanaysay na kung saan ay hinuhulaan po niya dito ang maaaring maganap sa Pilipinas sa loob po ng
100 taon. Sabi niya, ang bansa kaya ay mananatiling sakop ng Espanya? Magiging lalawigan kaya ng Espanya ang Pilipinas? Magiging bansang nagsasarili kaya ito? Magiging kolonya kaya ito ng ibang bansa? So sa tingin ninyo, alin sa mga ito ang nagkatotoo? Ang bansa ba natin ay nanatiling sakop ng Espanya? Naging lalawigan ba tayo ng Espanya? Or di naman kaya ang bansa natin ngayon ay nagsasarili na? So siguro itong ikatlo ang naging makatotohanan, ang naging totoo dyan sa kanyang hula, pagkaraan raw ng 100 taon. Dito po sa akda niyang ito, binigyang diin po niya doon sa ikatlong bahagi ng sanaysay na ito na kailangang magmula raw sa itaas ang pagbabago upang maging kasiyasiya at mapayapa, ngunit magiging marahas at madugo kung ito'y magmumula sa masa. So ang ibig sabihin po nito ayon kay Rizal, ang pagbabago raw ay magiging maayos at magaan kung ito po ay magsisimula doon mismo sa mga pinuno na may kalinangan, may edukasyon, may moralidad upang magbigay ng tamang halimbawa at mga solusyon para sa ikabubuti ng buong bansa. Tulad ngayon, di ba, dapat sa mga politiko, dapat sa mga opisyal natin, unang nagsisimula ang pagbabago. Kapag kasi ang mga reformas at ang pagbabago ay ginagawa ng mga nasa kapangyarihan, may posibilidad po na maisagawa ang isang systematic, ang isang organisado at isang matatag na paraan na hindi magiging sanhi ng kaguluhan. Bagkus ay magiging maunlad ang ating bayan kung pinamumunuan tayo ng mga pinuno na siyang nagpapasimula ng magandang pagbabago, 'di ba? Kaya sabi niya rito, magiging marahas raw at madugo kung ito'y magmumula sa masa. Bakit sinabi niyang ganito? Kapag ang pagbabago kasi ay nagsimula raw sa masa o mula lamang sa karaniwang tao na walang sapat na edukasyon at walang sapat na kaalaman, maaaring maging marahas raw at madugo ang proseso. Ayon kay Rizal Class, sabi niya rito, ang masa ay hindi pa handa noong panahon na iyon upang magsagawa ng mga hakbang para sa pagbabago. Ang kanilang galit kasi, galit po kasi nila noon. At yung galit na yon at pagnanais ng pagbabago ay maaari raw na humantong sa paghihimagsik o pag-aalsa na magdudulot lamang ng karahasan at kawalan ng kaayusan noong panahong iyon. Ang ikasampu po ay itong Ala Juventud Filipina or sa kabataang Filipino. Sinulat po niya ito noong 1879, noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. At inialay po niya ang tula sa mga kabataan ng Pilipinas. Sinulat po niya ito noong nag-aaral po siya sa UST at noong sinulat niya ito, nagtamo po siya ng mga gantimpala sa isang timpalak panitikan. Ang pangunahing mensahe nitong Ala Juventud Filipina Class ay upang himukin raw ang mga kabataan na maging maka-Pilipino at hinihikayat niya sila na maging aktibong kalahok upang mapaunlad ang ating bansa, ang ating bayan. At ang ika-11 na akda ni Rizal ay itong El Consejo de los Dioses or ang kapulungan ng mga bathala. Ito po ay isang dulang patalinghaga na sinulat niya noong 1880. Ang nasabi pong dula ay patalinghagang pagpapahayag niya ng paghanga kay Cervantes. Ito po ay isang pilosopikal na dula na sinulat po ni Rizal habang siya po ay nag-aaral sa Madrid. Ang dula pong ito ay isinulat niya sa wikang Espanyol
na ang pangunahing layunin niya ay upang ipakita or magpakita ng mga pananaw ni Rizal tungkol sa relihiyon, tungkol sa lipunan at tungkol sa mga isyong politikal na kinakaharap ng Pilipino sa ilalim nga ng pamumuno ng mga Kastila. At dito po, ipinahayag ni Rizal ang kanyang paghanga kay Miguel de Cervantes sa pamamagitan ng dulang ito dahil sa naging kontribusyon po ni Cervantes sa panitikan. Hinahangaan niya itong si Cervantes, pati na rin sa mga nobela niya at sa mga makatarungang pananaw ni Cervantes hinggil sa mga isyong panlipunan at relihiyon. Si Cervantes po ay itinuturing po kasi siyang isang mahusay na manunulat at unang tagapaglunsad ng mga modernong nobela. Kaya hinahangaan po siya ni Rizal. At ipinakita po rito ni Rizal ang kanyang respeto at paghanga kay Cervantes sa pamamagitan nga ng ilang aspeto ng dulang ito. Ang sunod naman ay itong kundiman. Ito po ay isang tulang nagpapahayag na ang bayang inapi ay ililigtas sa darating na panahon, dumanak man raw ang dugo. So ayon po ang mga ilan lamang sa mga akda ni Jose Rizal. Ngayon naman ay dumako na po tayo kay Marcelo H. del Pilar. Si Marcelo H. del Pilar po ay itinuturing na predikador ng masa kasi dahil sa kanyang malalim na pagpapahalaga sa edukasyon at kalayaan at doon sa kanyang mga akda at pagkilos na tumututok raw sa pagpapalaganap ng mga ideya tungkol sa reforma at pagpapalaya ng mga Pilipino mula sa pang-aapi ng mga Kastila, kaya tinawag po siyang predikador ng masa. Ito pong si Del Pilar Clas ay kilala po siya sa kanya mga sagisag panulat na Plaridel. Plaridel, yung binaliktad yan na Del Pilar, Plaridel. Dolores Manapat, yan po ang kanya mga sagisag. Plaridel, Dolores Manapat, Piping Dilat, at Pupdo. Siya po ay isinilang sa nayon ng Kupang San Nicolas noong Agosto 1850. Nag-aral po siya sa Colegio de San Jose at nagtapos po siya ng diretso sa Universidad ng Santo Tomas. Ang sabi po rito, ang ama raw po ni Marcelo H. del Pilar ay 3 ulit raw na naging gobernadorsilyo ng Bulacan. Kaya naman, ang kanila pong angkan ay kilala po sa kanilang lugar. Kapag sinabi po natin gobernadorsilyo class, isa po yung opisyal ng lokal na pamahalaan noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas na ang katumbas po ngayon ay mga mayor ng mga bayan. Si Marcelo H. del Pilar ay isa pong mahusay na skrima at mahilig pong tumugtog ng violin at flauta. Sir, ano po yung skrima? Ang skrima po ay isang martial art or sining ng pakikidigma. Sa Ingles, yan po ay ang swordmanship na tinatawag. Si Marciana del Pilar na isang pinsan niya ang naging kapilas ng kanyang dibdib. So, yun po ang napangasawa niya. Pinsan niya, si Marciana del Pilar. Ito pong si Marcelo H. del Pilar, itinatag din po niya itong pahayagang Diaryong Tagalog noong 1882 na kung saan dito po nilathala ang mga nilathala ng kanyang mga kamanunulat na mga karaingan ng mga naaapi at paghingi ng reforma sa pamahalaang Kastila. So ginamit po nila ang Diaryong Tagalog para pagsulatan ng kanilang karaingan doon sa mga pang-aapi ng mga Kastila. Siya po ay naglakbay sa Espanya noong 1888 upang maiwasan raw ang mga pag-uusig sa kanya at upang makatulong sa mga propagandista. Sa Espanya po ay hinalinhan niya si Graciano Lopez Haina bilang patnugot ng
pahayagang La Solidaridad. So, hinalinhan means pinalitan. Siya po ang pumalit kay Graciano Lopez Haina bilang patnugot ng La Solidaridad dahil sa kahinaan raw po ng pamamahala ni Lopez Haina. Siya po ang pumalit dahil po doon sa kanyang leadership skills. Mas matibay po yung koneksyon niya sa mga reformista at dahil na rin doon sa mas malawak na pakikilahok niya sa mga isyu ng bayan. Kaya po siya ang pumalit dito kay Graciano Lopez Haina bilang patnugot nga nitong pahayagan nila na La Solidaridad. Siya po, itong si Marcelo H. Del Pilar, maniniwala po ba kayo kapag sinabi kong siya po ay namatay dahil sa thesis? Nakamamatay pala ang thesis? Wrong. Ang thesis po, yan po ay kilala rin sa tawag na tuberculosis. Yan po ang ikinamatay ni Marcelo H. Del Pilar. Namatay po siya dahil sa sakit na tuberculosis or thesis. Ang ilan lamang po sa mga akda ni Marcelo H. Del Pilar ay ito pong Kaiigat Kayo. Ang Kaiigat Kayo ay isa po itong libro na nagtatanggol sa Noli Me Tangere ni Rizal sa ginawang pagtulig sa rito ni Padre Jose Rodriguez. Ano po ba ang librito? Ang librito, kapag walang bayad, libre. Okay, joke. Ang librito po ay isa po iyang maliit na libro. Ang Kaiigat Kayo. Kaiigat Kayo, maliit na libro na nagtatanggol doon sa pagtutuligsa ni Padre Jose Rodriguez. Ang sabi kasi ni Padre Jose Rodriguez, sabi niya na yung Noli Me Tangere raw ni Rizal ay nagbibigay ng mga matitinding pagtutuligsa laban sa mga pari, laban sa relihiyong Katoliko, sabi ni Padre Jose Rodriguez. Kaya naman pinagtanggol ni Del Pilar si Rizal dito sa Kaiigat Kayo. Ito po kasing Noli Me Tangere, di ba? Naglalaman po yan ng pag-atake sa simbahan at mga pari. At ayon kay Padre Jose Rodriguez, ang layunin raw ni Rizal sa pagsusulat ng nobelang ito ay upang sirain ang mga tradisyon at mga institusyon ng simbahan at gobyerno. Naniniwala po siya na ang nobela ay isinulat upang maghasik ng galit at pag-aalsa laban sa mga Kastila, partikular na sa simbahan. Ang pangalawa pong akda ni Marcelo H. Del Pilar ay ito pong Dasalan at Tuksohan. Ito po ay gumagagad sa mga nilalaman ng aklat Dasalan sa Paraang Mapanudyo. Gumagagad means gumagaya. Ginagaya po nito itong mga aklat ng dasal. Itong Dasalan at Tuksohan. Isa po yung akdang pampanitika ni Marcelo H. Del Pilar na isa po yung uri ng satirikong tula, satire, isang satirikong tula na nilikha po ni Del Pilar upang ipakita at batikusin nga itong mga maling pamamalakad ng mga pari at ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Binubuo po itong Dasalan at Tuksohan ng mga dasal at panunudyo or pagtutukso upang ipakita ang katiwalian at yung mga pagmamalabis at hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga paring Kastila noong panahong iyan. Ang ikatlo pong akda ni Marcelo H. Del Pilar ay itong Ang Kadakilaan ng Diyos. Isa po itong sanaysay na tumutuligsa rin sa mga praile at nagpapakilala ng matibay na pananalig ni Marcelo H. Del Pilar sa Diyos, sa kanyang kadakilaan dahil sa mga biyayang dulot ng kalikasan na ipinagkaloob niya sa atin. Si Marcelo H. Del Pilar po ay isang Katoliko ngunit hindi panatiko. Ano ibig sabihin nun? Kapag sinabi po nating Katoliko at hindi panatiko, ito
ito po ay ano po bang panatiko? Ang panatiko po, ibig sabihin po nito ay may labis or labis-labis na katapatan or pagiging deboto sa isang bagay. Sa kaso po ito ni Del Pilar, siya po ay isang Katoliko, ngunit may mga pananaw at opinyon po siya na hindi tumututok sa bulag na pagsunod o sa simpleng pag-iral ng relihiyon ng walang pagsusuri. So, sinusuri po niyang mabuti ang mga kautusan ng relihiyon bago siya sumunod. Kaya po sinabi diyan na siya po ay Katoliko ngunit hindi panatiko. Ang ikaapat po na akda ni Marcelo H. Del Pilar ay ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ito po ay tulang sagot sa tula ng kanyang dating guro na si Hermenegildo Flores na may pamagat na hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Binubuo po ito ng 82 taludtod at naglalayong humingi ng mga pagbabago sa Espanya, ngunit ipinahayag na walang anumang tulong na maipagkakaloob ito. Ito po ay isang tula na sinulat niya. Ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas ay hindi po orihinal na sinulat ni Del Pilar. Bagkos ito po ay sinulat ni Hermanos Quintero at isinalin lamang po ito ni Marcelo H. Del Pilar. Ang tulang ito ay sumasailalim po sa pagtutol at reaksyon po ng Espanya sa mga hinaing at reklamo ng mga Pilipino tungkol doon sa pamumuno ng mga Kastila sa bansang Pilipinas. Sa pamamagitan po ng sagot ng Espanya, ipinakita ng mga Kastila ang kanilang mga pananaw at depensa laban sa mga reklamo ng Pilipino. Kaya hindi po ito orihinal na akda ni Del Pilar kasi isinalin niya lamang ito mula doon sa orihinal na sinulat ni Hermanos Quintero. Nagsalin lang. Ang ikalimang akda po ni Marcelo H. Del Pilar ay ito pong Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Nasalin po sa Tagalog ng Amor Patrio ni Rizal na nalathala po sa Diaryong Tagalog at sa La Solidaridad. Isa po itong tula na nagpapaalala sa mga Pilipino ng kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at sa paglaban para sa kanilang kalayaan. Ang sunod naman ay itong Ang Kalayaan. Ito po ay bahagi ng kabanata ng aklat na hinangad niyang sulatin na sana'y magiging huli niyang habilin. Ngunit hindi na po niya ito natapos sapagkat siya po ay sumakay bilang buhay na. Ito pong Ang Kalayaan ay isa po itong tula or sanaysay na naglalarawan po ng kanyang pananaw tungkol sa kalayaan at sa magiging kalagayan ng Pilipinas sa ilalim po ng pamamahala ng mga Kastila. Kasi sabi nga natin, ito pong si Del Pilar ay namatay po sa tuberculosis. Ito po ang naging kanyang pangunahing sanhi ng kanyang kamatayan, ang tuberculosis. At yun nga po ang mga akda ni Marcelo H. Del Pilar. Ngayon, dumako na po tayo dito sa mga akda ng kilalang si Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina po ay kumita ng unang liwanag or ipinanganak sa Haro, Iloilo noong ika-17 ng Disyembre taong 1856. Siya po ay isa sa mga kilalang manunulat at mananalumpati sa gintong panahon ng panitikan at pananalumpati sa Pilipinas. Ang dakilang orador ay nakagawa po ng 100 talumpati. Si Graciano Lopez Haina ay kilala pong isang dakilang orador. Kapag sinabi po nating isang orador, isa pong tao na may kakayahang magsalita sa harap ng isang tao or grupo. Kadalasan sa mga formal po na mga pagtitipon. Siya po ay isang magsasalita or tagapagsalita na may mahusay
nakasanayan sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya, ng kanilang mga opinyon or mensahe sa isang makatarungan at epektibong paraan. Ganyan po si Graciano Lopez Haina. Ito ring si Graciano Lopez Haina class ay may malaki po siyang pagnanais na maging lalawigan tayo ng Espanya. Maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at hindi maging kolonya ng Espanya. Umalis po siya sa Pilipinas noong taong 1887 sa tulong ng kanyang mayamang tiyuhin na si Don Claudio Lopez upang makaiwas raw sa mga pag-uusig ng mga kaaway at humantong po siya sa Valencia na pinakasentro ng kilusang republikano ng mga Kastila. Mula rito ay lumipat po siya sa Barcelona at doon po ay itinatag niya ang pahayagang La Solidaridad na naging opisyal po na pahayagan ng Asosasyon Hispano-Filipino. Isa po itong samahang binuo ng mga Kastila at Pilipino na siyang lumalakad ng mga pagbabago at reforma sa Pilipinas. Si Graciano Lopez Haina class, siya po ay nanindigan dito sa paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Siya po ay pangunahin pong tagapagsalita kasi ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. At ipinaglaban po niya yung paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, the separation of the church and the state, para raw sa pang-aapuso ng kapangyarihan ng simbahan, pagpapalaganap ng malayang pag-iisip at karapatan ng mga mamamayan. Yan yung dahilan niya kung bakit nais niya na magkaroon ng paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Okay? Kaya naman, sabi pa rito, katulad ni na Felipe Calderon, Antonio Maria Regidor at Tomas G. Del Rosario, kinatigan niya ang walang bayad na pag-aaral. So nais niya ng free education for all. At mabuting pamamalakad ng edukasyon at pagtatatag ng malaya at nagsasariling pamantasan. At noon nga pong nagkaroon po ng hidwaan na naganap kina Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar tungkol sa kung sino raw ang dapat mamuno sa Asosasyon Hispano-Filipino sa Madrid, pinanigan po ni Graciano Lopez Haina si Rizal. Bakit? Kasi naniniwala po si Haina na si Jose Rizal raw ang dapat mamuno ng Asosasyon Hispano-Filipina sa Madrid kaysa kay Marcelo H. Del Pilar dahil si Rizal raw ay kinikilala niya bilang isang matatag na leader. Kaya mas kinampihan niya na ang dapat mamuno dito sa Asosasyon Hispano-Filipino ay si Rizal. At ipinagbili po niya kay Marcelo H. Del Pilar ang pahayagang La Solidaridad at bumalik na po siya sa Pilipinas upang manghingi ng abuloy para matustusan ang bago niyang pahayagang El Latigo Nacional or Pambansang Latigo. Siya po ay nagkasakit rin ng tuberculosis dahil sa kakulangan sa pamamahinga at masustansyang pagkain. Binawian po siya ng buhay sa isang ospital na walang bayad doon po sa Barcelona noong Enero 20, 1876 or 1896. At ang ilan lamang po sa mga akda ni Graciano Lopez Haina ay ito nga pong una, ang Fray Butod. Dito po ay inihalin tulad niya ang mga praile sa mga payat na lamok na noong dumating daw sila sa Pilipinas ay tumabaraw sila sa kakakain na mga papayat saging.
Ang akda pong ito ay isang satire, isang satiriko na tumutuligsa sa moralidad, kamangmangan, kayabangan at pagmamalabis sa mga praile. Ang fry, ibig sabihin praile. Ang butod, ibig sabihin may malaking tiyan. Okay? Fry, butod. Ang sunod po na akda ni Graciano Lopez Hainay, ito pong El Bandolerismo en Filipinas. Binigyang diin po niya sa akdang ito na ang mga bandido raw sa Pilipinas sa mga panahong iyon ay yung mga praile at ang mga taong nasa pamahalaan. Ang pangatlong akda niya ay itong La Hija del Fraile. Isang akda po itong nang-uuyam or tumutuligsa rin sa masasama at mahahalay na mga gawain ng mga praile. Isa po itong nobela na kung saan ay nagpapakita ng matinding pagtuligsa laban sa mga maling gawain ng simbahan. At isa po itong paalala ng mga suliranin na dulot ng kapangyarihan ng mga Kastila sa mga buhay ng mga ordinaryong Pilipino noong panahong iyon. Ang ikaapat po ay itong mga kahirapan sa Pilipinas. Dito ay tinutuligsa ang maling pamamalakad, gayon din ang edukasyon sa Pilipinas. Ang ikalimang akda ay ito pong sa mga Pilipino. Isa po itong talumpati na ang layunin ay upang mapabuti ang kalagayan ng mga kababayan niya noong panahong iyon. At yun nga po ang ilan lamang sa mga akda ni Graciano Lopez Haina. Ngayon, dumako po tayo dito kay Antonio Luna. Sino ba si Antonio Luna? Si Antonio Luna po ay isang parmasyotikong higit na kilala bilang isang general. Isa po siyang pharmacist na naging general ng hukbo noong himagsikan laban sa mga Amerikano. Siya po ay kapatid ng tanyag na pintor na si Juan Luna na puminta po ng spolarium. Gumamit po siya ng sagisag panulat na taga-ilog. Marami po siyang naiambag na sinulat sa Pahayagang La Solidaridad. So kabilang din po siya doon. Ang kanyang kamatayan sa kabanatuan ay kagagawan raw ng mga naging kawal niyang hindi nakasunod sa mahigpit niyang disiplina, kaya't pinatay siya ng pataksil. So kung napanood niyo po yung General Luna movie, di ba? Pinatay po siya doon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa po natin kilala. Mahiwaga pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang kamatayan. At kinakailangan pang tuklasin ng mga manunulat ng kasaysayan. Ang ilan lamang sa mga akda ni Antonio Luna ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang Impresyones. Ang Impresyones, inilalarawan dito ang labis na kahirapang dinaranas raw ng isang pamilyang naulila sa ama na isang kawal. Gumamit po siya ng sagisag na taga-ilog noong isinulat niya ang akdang ito. Ang sunod ay itong La Maestra de mi Pueblo. Dito po ay pinipintasan ang sistema ng edukasyon ng mga kababaihan. Ang akda pong ito, class, ay isang maikling sanaysay na kung saan tinatalakay po dito ang kahalagahan ng edukasyon at yung papel ng mga guro sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating bansa. Partikular na sa mga kabataan at doon sa mga mamamayan sa probinsyang iyan. Ang susunod po na akda ay itong Noche Buena. Ito naman po ay paglalarawan ng aktwal na buhay ng mga Pilipino. Tumatalakay po itong Noche Buena sa mga isyong panlipunan at pampolitika sa Pilipinas noong panahon ng kilusang propaganda. Ang sanaysay po na Noche Buena, ang sanaysay po na ito ay isa pong anyo ng satirika, satire din po yan. Nagpapakita po iyan ng mga kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino
sa ilalim ng pamahalaang Kastila, partikular na sa panahon ng Kapaskuhan. Ang sunod ay ito pong La Tertulia Pilipinas or ang Piging na Pilipino. Dito naman ay isinasaad nito na higit raw na mabuti ang mga kaugaliang Pilipino kaysa sa Kastila. Ang ikalimang akda ay itong Todo por el Estomago. Dito ay tinuligsa niya ang mga patakaran sa pagbubuwis ng pamahalaang Kastila. Yun nga po ang ilan lamang sa mga akda ni Antonio Luna. Ngayon, dito na po tayo kay Mariano Ponce. Sino ba si Mariano Ponce? Si Mariano Ponce po ay tubong Baliwag, Bulacan. Siya po ay isang matibay na haligi ng kilusang propaganda. Gumamit po siya ng mga sagisag na tikbalang, kalipulako at naning. At siya po ay binigyang diin niya sa kanya mga sanaysay ang kahalagahan ng edukasyon. At ipinagtanggol niya po ang mga Pilipino doon nga po sa paghamak ng mga Kastila at inilahad niya ang mga hinaing ng bayan sa kanyang mga ginawang akda. Ang ilan lamang po sa mga akda ni Mariano Ponce Clas, ang una ay itong ang pagpugot kay Longhino. Isa po itong dula na itinanghal sa liwasan ng Malolos, Bulacan. Ito pong ang pagpugot kay Longhino ay tumatalakay sa kwento ng pagpugot ng ulo kay Longhino, isa pong katipunero at bayani ng Rebolusyong Pilipino. Si Longhino Clas ay isang Pilipinong leader na laban sa mga Kastila at siya po ay nakipaglaban sa kanila mga maling pamamahala. Ayon po sa kasaysayan, ito pong si Longhino ay ipinuputol po ang ulo matapos siyang mapaslang na mga Kastila sa isang digmaan. Kaya gumawa po itong si Mariano Ponce ng dulang ito, ang pagpugot kay Longhino. Ang sunod naman ay ito pong mga alamat ng bulkan. Ito po ay katipunan ng mga alamat ng lalawigang kanyang sinilangan. Dito po ay tinipon-tipon niya ang ilan lamang sa mga alamat ng kanyang lalawigang sinilangan. Ang sunod nga ay itong The Literature of the Propaganda Movement or ang panitikan ng kilusang propaganda. At ang ikaapat ay ang mga Pilipino sa Indochina. Ito po ay isang sanaysay na kung saan tinalakay po rito ni Mariano Ponce ang kalagayan ng mga Pilipino sa mga bansang Indochina, isang rehiyon sa Timog Silangang Asya. At yan po ang ilan lamang sa mga akda ni Mariano Ponce. At dito na po tayo sa kay Pascual Poblete. Siya po ay naging kasamahan ni Marcelo del Pilar dito po sa pahayagang Diaryong Tagalog. Itinatagpo niya at pinamatnugutan ang pahayagang El Resumen nang sila ni Marcelo del Pilar ay naghiwalay sa pagsulat sa Diaryong Tagalog. At mapanuligsa po ang kanyang mga panulat na naging dahilan sa pagpapatapon sa kanya sa Africa. Sa pahayagan pong El Resumen, ito po ay isang mahalagang bahagi ng kilusang propaganda na naglalayong magsulong ng mga pagbabago sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila at magbigay diin sa mga karapatan ng mga Pilipino. Kaya nga po, ito pong si Pascual Poblete ay ipinatapon dito sa Africa. Ipinatapon siya sa Africa noong 1882 at panahon na po ng mga Amerikano nang siya ay nakabalik sa Pilipinas. Itinatagpo niya ang pahayagang El Grito del Pueblo na may pangalang Tagalog na ang Tinig ng Bayan. Siya po ay tinaguriang ama ng pahayagan at siya rin po ang kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng Noli Me Tangere ni
Jose Rizal. At ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga akda ni Pascual Poblete. Ang una ay ang salin ng nobelang Ang Conde ng Montecristo na sinulat ni Alexander Dumas. Ang salin ng buhay ni San Isidro Labrador na sinulat ni Francisco Butina. At ang ikatlo ay ang mga manunulat sa wikang Tagalog. At ang ikapito ay si Jose Maria Panganiban. Gumamit po siya ng sagisag na Jomapa. Jomapa po ang kanyang sagisag panulat. Si Jose Maria Panganiban po ay nag-ambag ng sanaysay, na mga sanaysay at lathalain sa pahayagan ng propaganda. Siya po ay tubong Camarines Sur. Nagtapos po siya ng Bachiller ng Siyensya sa Colegio de San Juan de Letran at nag-aral ng tatlong taon sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong medisina. Katulong po siya ni Marcelo del Pilar sa pahayagang La Solidaridad. Siya po ay isang magaling na mamamahayag at mananalumpati. Humanga maging si Rizal sa pagkakaroon niya raw ng memorya fotografika. Sinasabi pong siya ay may memorya fotografika or photographic memory dahil sa kanyang kahusayan po sa pag-alala at sa pagsusuri ng mga detalye ng mga bagay. Mahusay po siya doon sa mga yon. Kaya naman, hindi niya nakakalimutan ang mga karanasan, ang mga ideya at mga bagay-bagay. So, ito pong si Jose Maria Panganiban ay tinaguriang may memorya fotografika. At ang ilan lamang sa mga akda ni Jose Maria Panganiban ay ang mga sumusunod: ang Noche de Mambulao, ang Nuestro Obispo, ang Lupang Tinubuan, El Pensamiento, ang La Universidad de Manila. Ang lahat po ng ito ay ilan lamang po sa mga akda ni Jose Maria Panganiban. At ang sumunod naman po na propagandista ay si Pedro Paterno. Si Pedro Paterno po ay isang manunulat, makata, nobelista at dramaturgo. Kapag sinabi po natin dramaturgo, ito po ay isang tao na sumusulat, gumagawa o nagdidirect po ng isang dula or pagganap sa entablado. Si Pedro Paterno po ay isang masigasig na tagapagpalaganap ng damdaming makabayan at pagbabagong isip ng mga Pilipino. Ang mga paksa po ng kanyang mga akda ay tumutukoy po sa mga paksang panrelihiyon at panlipunan. Yan po ang kadalasang tinatalakay niya sa kanyang mga akda. At siya rin po ang kauna-unahan na manunulat na nakalaya sa sensura sa panitikan sa panahon ng mga Kastila. Ibig sabihin po nito, si Pedro Paterno ay isang manunulat na nakalaya mula sa sensura ng mga Kastila. Ibig sabihin, siya po ay nakagawa ng mga akda na hindi na pinigilan o isinailalim doon sa kontrol ng mga otoridad noong panahong iyon, noong panahon ng mga Kastila. Dahil dito, nagkaroon po siya ng kalayaan upang talakayin ang mga paksang makabayan at mga isyung panlipunan na malalim at may epekto sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino noong panahong iyon. At ito po ang ilan lamang sa mga akda ni Pedro Paterno. Ang una ay ang Ninay. Isa po itong nobelang nagpatanyag kay Pedro Paterno at sinasabing kauna-unahang nobelang panlipunan sa Kastila na sinulat ng isang Pilipino. Ang Ninay po, isa po itong romantiko at sosyal na nobela na sumusunod sa buhay ng pangunahing tauhan na si Ninay. Isa po siyang magandang dalaga na mula sa isang mayamang pamilya. Ang nobela po ay nagpapakita ng kanyang mga karanasan sa pag-ibig, sa lipunan at sa politika sa panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang sunod naman ay ang El Cristianismo y la Antigua Civilización Tagala. Ito naman po ay sinulat niya noong 1892 na naglalaman po ng isang pag-aaral
sa bisa ng Kristyanismo. Ang pangatlong akda niya ay ang Sampaguita y Poesias Varias. Ito naman po ay mga katipunan na mga tulang kanyang nasulat or mga tinipon niya na mga tula na nilagay niya dito sa akda niyang ito, ang Sampaguita y Poesias Varias. Ang sunod naman ay ang Ami Madre or may salin sa Filipino na Sa Aking Ina. Dito ay ipinahayag po ni Pedro Paterno ang kanyang pangungulila kung wala raw ang kanyang ina. At ito pa ang ilan pa sa mga akda ni Pedro Paterno, ang La Civilización Tagala, El Alma Filipino, ang Los Itas. Ang tatlong akda po na ito ay nagpapaliwanag na ang mga Pilipino raw ay may katutubong kultura. Ang ikasyam na propagandista ay si Isabelo de los Reyes. Si Isabelo de los Reyes class ay napabilang po sa tatlong panahon ng panitikang Pilipino. So, tatlong panahon po ang kanyang naabutan. Ang panahon ng propaganda, panahon ng himagsikan, at ang panahon ng Amerikano. Siya po ay isang manananggol, manunulat, mamamahayag, at lider ng manggagawa. At siya rin po, si Isabelo de los Reyes, ang nagtatag ng simbahang Iglesia Filipina Independiente or yung Philippine Independent Church na tinatawag. Ang ilan lamang sa mga akda ni Isabelo de los Reyes ay ang mga sumusunod. Ang una, ang El Folklore Filipino. Dito ay nagtamo po siya ng gantimpala sa isang eksposisyon sa Madrid. At ang pangalawa ay yung Las Islas Visayas en la Época de la Conquista. Pangatlo, ang Historia de Ilocos. Pang-apat, ang Sensational Memoria sobre la Revolución Filipina. So ito po yung mga akda ni De los Reyes, ilan lamang sa mga akda niya. At ang sunod ay si Pedro Serrano Lactau. Tinatagpo niya ang Lohiyang Nilad na kaugnay po ng kilusang propaganda na may layunin po na magkaroon ng Pilipinong kinatawan sa korte ng Espanya, na magkaroon ng demokratikong pamunuan, kalayaan at karapatan ng bawat tao, at magkaroon po ng mga pagbabago at reforma, at maging lalawigan raw ng Espanya ang Pilipinas. Si Pedro Serrano Lactau class ay isa sa mga pangunahing mason na kasama raw umuwi sa Pilipinas ni Antonio Luna na may layuning bumuo ng masonarya. Ang ilan lamang sa mga akda ni Pedro Serrano Lactau ay ang Diksyonaryo Hispano-Tagalo. Ito po ay nalathala noong taong 1889. At ang pangalawa ay ang Sobre la Lengua Tagala, ang Estudios Gramaticales. Ito pong Sobre la Lengua Tagala at Estudios Gramaticales, ito po ay mga akda ni Pedro Serrano Lactau na siya naman pong pinagbatayan ni Lope K. Santos sa paggawa ng balarilang wikang pambansa. At dyan na nga po nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa Kabanata 5, ang pag-iral ng nasyonalismo at ang panahon ng propaganda. Maraming salamat sa inyong atensyon, sa iginugol ninyong oras sa pakikinig. Nawa, kayo po ay may natutunan sa ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat at paalam.